po ng inaantok, pumalakpak. Ah, may inaantok pala talaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang napakagandang pagdiriwang po ang ating pong ginaganap sa araw na ito. At salamat po sa muling paanyaya ng inyo pong lingkod. At tayo po ay nagkita-kitang muli, no? Ngunit bago po itong venue ninyo, napakaganda po, no? At syempre, lalong gumanda ang venue nito dahil pagkagagandang mga tao ang nasa harapan ko. Hallelujah! Tayo po ay madalas naiimbitahan sa samot-saring mga pagdiriwang. Halimbawa, birthday celebration. Di po ba, naiimbitahan tayo doon. At kuminsan doon sa mga invitation na yon ay limited lang. Hanggang 2, 5 katao. Lalo kapag ito po ay ginaganap sa isang mag-arang lugar. Wedding ceremony, no, sa mga kasalan. Lalo't ito po ay napaka-espesyal, no, sa mga kaibigan natin. So, tiyak naroon po tayo. At madalas ito po ay RSVP, no? Lalo tigit sa lahat kapag ito po ay ginaganap sa isang pribadong lugar. So, samot-saring mga parties, concerts, at kung ano-ano pa, kuminsan yung binyagan, kumpil, at kung ano-ano pa. Kahit pa man yung mga religious activities na ginagawa po ng ating pong mga kaibigan na hindi naman kapares ng ating pong pananampalataya, pero atin pa rin po ito pinaunlakan. Yamat tayo po ay nagbibigay respeto at paggalang sa kanila. Kuminsan naman tayo naanyayahan kahit sa mga lamay. Di po ba? So lalo tigit sa lahat kapag mayroong isang kaibigan na pumanaw, so tanungan na ng mga kaibigan, so punta tayo. Kamakailan lamang yung aking pinsan ay pumanaw, no? At yung mga pinsan ko naman lahat ay tinatanong ako makakarating ba ako. So anyways, so isang bahagi ng pag-aanyaya. At mga church services, katulad nito ngayon, no? Tayo po ay noong una naanyayahan lamang. Ngunit nung tayo po ay nakarating dito, kaganda-ganda po pala ng pagdiriwang dito. So, alam nyo tayo sa day by day, isa sa dalawa dapat ang maging desisyon, no, ng umaaten sa atin. Unang-una, babalik ba ako or hindi na ako babalik? Dapat, babalik ulit ako. Amen? At sino nga ba naman ang aatin dito na hindi magsasabing babalik siya? Tama? At yon, samot-saring mga imbitasyon. At naranasan nyo rin po bang maimbitahan sa barangay? Siguro yun isang paanyaya na ayaw mong puntahan. Tama po ba? Lalo tigit sa lahat kung korte, no? Abogado na nag-iimbita sa iyo. But nevertheless, halos lahat ng mga imbitasyon ay may kanya-kanyang mga larangan. Tama? Madalas ito po ay limited lamang, no? Piling-pili ang mga tao na iniimbitahan sa ganitong mga okasyon. Pero meron pong isang imbitasyon na kung saan ang lahat po welcome. Ikaw, ako, ang bawat isa sa atin, welcome na welcome po tayo sa imbitasyon na ito. At ang imbitasyon na ito upang tayo po ay mag-relax at higit sa lahat, makapagpahinga. So sa umagang ito, yan po ang magiging sentro po ng ating pag-aaral, an invitation to rest. Father God, we thank you because we believe that you have something in store for all of us today. We pray, O God, for a very, very simple message, and yet very powerful, O God, to quicken our hearts, to quicken our minds, O God. And whatever things that may hamper, O God, upon listening to your words, Lord, we pray that we just take all these things away from us. Liberate us indeed, Lord God, from the power and from the clutches of the enemies. And we pray, Lord God, na kayo po ang kakalas sa lahat ng uri ng tanikala na meron sa amin, mga sambong at kung ano-ano pa mang mga lambong, Panginoon, at kung ano pa mang mga bagay na nagiging balakid sa aming paglapit sa inyo. Ang lahat na ito'y tanggalin niyo, Panginoon. Amin po itong iwinawaksi, amin po itong sinasawata at pinapatid lahat ng mga panggugulo at pang-aalipin at kasinungalingan na ginagawa ng kaaway sa amin. Malugod po nawa kayo, Panginoon, sa aming pagdiriwang ngayon. Nawa, kayo po ang siyang aming maitanghal. Ang inyo pong tinig, Panginoon, ang siyang aming pong maririnig, gawin niyo pong simple at madaling maunawaan.
upang sa gayon ito po ay amin pong maisabuhay, ito po ay amin pong magbigay po Panginoon ng tunay na pagbabago sa aming bawat buhay. Maluklok po nawa kayo sa trono ng inyong kaluwalhatian, mangusap po kayo na may kapangyarihan sa aming bawat puso. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Let's read on Matthew chapter 11, 28 to 30. Sabi dito, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." May the Lord bless the reading of His holy word. So dito po, nakita po ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano po kabigat no yung pong mga pasanin no na nakaatang po sa balikat ng mga tao during that time. Especially ito po ay mga gawa no ng mga religious leaders during that time. Alam naman po natin ang Israel ay napaka-reliyosong bansa. At para sa kanila, yung pong mga tinig ng kanila pong mga tinitingalang mga leader, mga religious leaders, in particular, yung pong mga Pariseo, Saduceo at marami pa no, that are available or existing during that time, ay ito po yung kanila po pinagkukunan no, ng indayog ng kanilang buhay. Kumbaga sa kanila, kasama na po, embedded na po sa kanilang sistema no, yung pong pang-aaral at turo na binibigay sa kanila ng kanilang mga religious leaders. Kaya lang problema, during that time, no, yung pong binibigay na mga aral, no, yung pong ipinapapasan sa kanila ng kanilang mga religious leaders ay labis po itong nagbibigay ng kabigatan sa kanila. Dahil marami sa mga aral na kanila pong tinanggap sa kanila pong mga religious leaders, ito po ay nanggaling no, from written Torah to the oral Torah. Meron pong written Torah, yung pong written rules, no, na yun po yung kanilang sandigan. Kaya lang, ito po ay ininterpret no, ng mga religious leaders that time. At sa kanila pag-i-interpret, kapatid, doon po pumapasok po yung dagdag bawas. At dahil po dyan, syempre, bilang sila po yung nasa posisyon, ang ibibigay nila sa inyo o sa mga tao during that time, kung ano po yung pabor sa kanila. Kaya no wonder, yung mga religious leaders during that time ay lalong tumataas yung kanilang antas ng pamumuhay at yumayaman pa nga ng sobra-sobra at the expense of the people around. So in particular, yung pong pasakit, yung pong mga kabigatan na meron po ang taong bayan during that time ay unang-una nagmumula po no, sa mga binibigay sa kanila ng kanilang mga religious leaders. At yun nga po ang isang bagay na kung saan tinutuligsa ng ating Panginoong Jesucristo. At kalaki pa riyan, yun pong Roman Empire, yung pong governance ng Roman Empire sa kanila, yung rulership sa kanila, dagdag pa po yan sa kanilang pasanin. Kung kaya't yung mga tax collector during that time, mga government officials naman, ay labis na nagpapasasa. Kaya yung mga taong bayan during that time, galit talaga sa mga tax collector. Bakit? Wala rin po silang iniwan sa mga religious leaders. Kung mga religious leaders that time, nagpapasasa sa kanilang mga posisyon, ganin din po ang mga government officials. Kaya di ba, ang taong bayan galit ka sa kayo? Kay Levi, bakit? Sila yung mga tax collector. So nagpapasasa sila sa posisyon na kung anong meron sila. So labis itong nagpapabigat no, sa taong bayan during that time. And of course, not discounting the fact na meron din po sila mga personal na issue. Meron sila mga personal na buhay na kinakailangan po nilang harapin. Samot-saring problema, samot-saring pagdurusa, samot-saring kabigatan. Kapatid, sa panahon natin ngayon, marahil ay hindi naman tayo kaparehas ng panahon nila noon. Pero just one and the same, tayo rin naman ay may mga kanya-kanyang pasakit. Tayo rin po naman ay may kanya-kanyang mga problema. Tayo rin po naman ay may mga kanya-kanyang mga pasanin, kabigatan na hinaharap sa buhay. Araw-araw, linggo-linggo,
buwan, kuminsan buong taon. So ano po mga bagay na ito na labis nagpapahirap sa atin? Unang-una, yung po mga personal natin mga problema. Tama po ba? Meron po ba sa atin dito na minsan di nakaranas ng problema? Kasi kapag sinabi mong, Pastor, minsan di ako nakaranas ng problema, malaking problema yan. Meron akong kaibigan dati, sabi niya gano'n, it's so hard to face a problem when the problem is your face. Yung siguro ang problema ng iba, no? So personal problems, mental or emotional problems. Dahil sa problema, nagkakaroon na ng mental, problem, nagkakaroon na ng emotional problem, nai-stress, nadi-depress, hanggang sa na-o-oppress, hanggang sa na-o-obsess, and everything. Personally, kuminsan yung mga personal problems na yan, marami sa mga tao na kinikimkim lamang ito. Kaya bigla mo na lang nababalitaan, biglang lumulundag sa building, umaakyat sa billboard. Bakit? Personal na problema. Kinimkim nila, hindi nila ito ina-unload sa iba. What else? Spiritual problems. Maraming mga tao meron pong spiritual problems, no? Siyempre, yung pong mga nananatili sa kasalanan. Kuminsan, ay yung mga conviction natin. Ito pinapagawa ng Panginoon sa iyo, pero iba yung ibig mong gawin. So, nagkakaroon ka ng struggle. Okay? Maganda kung mayroong struggle, kapatid. Bakit? It simply tells that the Lord is concerned about you. Dahil kung hindi, wala kang struggle. Madagdagan man ang kasalanan mo, nang madagdagan, walang problema sa iyo. Kasi wala ka namang pakiramdam. Pero the moment na ikay nagkakaroon ng struggle, ibig sabihin, God is in control. God is at work sa buhay mo. But then again, dahil God is at work sa buhay mo, dapat pakinggan mo ang kilos at bulong ng Panginoon sa iyo. What else? Family problems. Marami sa atin ang nagkakaroon po ng problema sa pamilya. May miyembro ng pamilya na pasaway. Kuminsan yung tatay pasaway. O di kaya kuminsan naman yung nanay. Diba, nagkakaroon pa ng problema. Magkakapatid, di nagkakaintindihan, di nagkakaunawaan. At nakakalungkot, kuminsan family dispute, no? Pinag-aawayan, kakarampot na lupa. Kuminsan nagsusolian na lang ng kandila. Tinatakwil lang kitang kapatid, di na tayo magkapatid. Ano na kayo? Kaputol. Hindi na kayo kapatid, kaputol. So kapatid, mga ganon, no? Family problems, napakarami, napakarampan po niyan. At marahil, sa ating pong lipunan na ito, kapatid, sa ating pupunan na ito, meron po tayo mga dinaranas na mga problema sa pamilya. What else? Financial problems. Ayan. Sino dito walang problema sa pera? Taas ang kamay. Walang nagtaas. Ibig sabihin walang problema sa pera? Ayun, may nagtaas. Okay, lahat po tayo in one way or the other. Di naman actually problema ang pera, pero let's accept the reality that money makes the world go round, sabi nga ng Bible. Amen? Yan po talaga ang nagpapaikot sa mundo. Isipin nyo kung walang pera, paano iikot? Paano iindayog ang planetang ito? No? So dahil po yan sa pera. So pagka tayo po ay kinakapos sa pera, lalo tigit sa lahat kapag dumarating na si Juna, di ba? Yun na si Juna. Kilala niya? Si Judith, kilala niya? Si Annabelle, kilala niya? Okay? Magkakapatid yung mga yan. Okay? Si Juna, si Judith, tsaka si Annabelle. Bill. Diyan na yung Bill. Anyways, so, when these things arise, I tell you kapatid, lalo tigit sa kung wala kang pera, kuminsan yung 5 piso, napakahalaga na sa'yo. Tama? Doon mo mababalyo yung halaga ng pera kapag wala kang pera. Kaya purihin ng Panginoon, kung mga pagkakataon na wala po tayong pera, at least pinararanas ng Panginoon sa atin kung gaano kahalaga ang pera. Amen? At ang pinagmumulan ng blessing ng pera ay ang Diyos. So what else? Wishes and dreams. Mga pangarap natin hindi natupad. Yung iba sa panaginip na lamang. Diba? Doon ay kaya kong lipulin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Diba? Sa panaginip lang kita, nahahagkan tuwina.
Kasi hanggang tingin lang pala siya. Okay? Mga pangarap natin na hindi nakatuparan. Pangarap mo para sa pamilya, para sa mga anak mo, o di kaya ikaw, pangarap mo mismo sa sarili mo. Hindi nagkatotoo, nagkawindang-windang, nagkasira-sira ang plano mo, nawalan ka na ng tamang direksyon sa buhay. Ang dami pong ganon. May mga kabats ako, kapatid, no? In high school, na nakakalungkot, na nabalitaan na lang namin, mayroong kabats namin pagkaganda-gandang babae. Sabi ko nga, sayang naman, ganda-ganda niya pa naman. Tumalon sa tulay. Grabe, no? Kasi yung pala meron siyang pangarap, na yung pangarap niya hindi na isang katuparan. Okay? At higit sa lahat, isang bagay na labis po nagpapahirap o di kaya nagpapabigat ng ating kalooban. Ano po yun? Mga personal pursuits natin, mga wants in life. Kung minsan, kapatid, yung mga bagay na yan, no, hindi naman talaga importante. Kaya lang dahil gusto mo, kaya tuloy siya nagiging importante. Ang problema, kapag ka hindi nagkatotoo at hindi ka nagkameron, ito yung labis nagpapabigat sa iyo. Gusto mo magkameron ng ganitong bagay, hindi ka nagkaroon. Gusto ko niyan, gusto ko nun, gusto ko niyan, gusto ko nun, lahat gusto mo. Pero hindi na ibibigay lahat sa iyo. Kaya ngayon lumulungkot ang buhay mo. Amen? So, ito yung mga bagay na kung saan ilan sa mga bagay na nagpapahirap ng ating mga damdamin na ating pong bawat kabigatan. Ang tanong, kapatid, ano ba ang kabigatan mo sa kasalukuyan? Tingnan mo ngayong katabi mo, mukha ba siyang nabibigatan? Hindi naman. Mukha ba siyang nahihirapan? O di kaya, sa oras na ito habang nakikinig ka, marahil ikaw ito. Meron kang kabigatan na dinadala. Meron kang pagsubok na binabata. Meron kang dalahin na tila baga kay bigat-bigat. Ang Panginoon, nais kang katagpuin sa umagang ito. So ano pangako ng Panginoon sa lahat ng mga nabibigatan, sa lahat po ng may mga problema? In other words, lahat ho tayo walang exempted. Ikaw, ako, ang bawat sa atin. Lahat ho tayo in one way or the other, nagkakaroon po tayo ng samot-saring mga problema, samot-saring mga pagsubok, samot-saring mga kabigatan at mga pasakit sa buhay, kapatid. Kung kaya't ikaw, ako, ang bawat sa atin, kasama dito sa mga paanyayang ito ng ating Panginoon. Nangako siya. Ano pangako niya? The promise is rest for our souls. Kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Bakit kaluluwa? You know, our minds and our souls are inseparable. They are interchangeable. Yung soul kasi natin connected sa mind natin. Okay? So, kapag tayo po ay nagkakaroon ng sitwasyon sa buhay, ang umiinda talaga nun, yung kaluluwa natin. Etong nakikita nyo, itong gwapong nasa harapan nyo, hindi po ito ang tunay na ako. Yung naririnig ninyo, yun po yung tunay na ako. Amen? Kayo rin naman, yung nakikita ko sa harapan, hindi po yung kayong tunay na kayo. Kung hindi, yung nakikinig, yung nakakaunawa. Pansinin mo, ang isang tao, pag kasi pumanaw na, ang kanyang lupang katawan maiiwan. Kahit anong gawin mo dyan, wala nang gagawin sa iyo yan. Bakit? Wala na doon yung tunay na siya. Wala na yung tunay na nakatira. At yun yung kaluluwa. Yung kaluluwa, ang siyang humaharap, siyang bumabata, siyang pumapasan sa bawat pasakit na nangyayari sa buhay ng tao. Kaya ang nais ng Panginoon, higit sa lahat, ang kaluluwa, bigyan niya ng kapahingahan. Dahil yun ang labis na nahihirapan. So anong promise? Kapahingahan. Pagpapahingahin ng kaluluwa mo. Pagpapahingahin ng kaluluwa natin. In other words, rest of our innermost being. Rest which is rooted in faith and confidence that we are deeply and unconditionally loved and held safe in the arms of God. Yung pong kapahingahan na yon na may katiyakan
na tayo po ay mahal ng Diyos unconditionally. At tayo po ay kanyang hahawakan sa pamamagitan po ng kanyang mga bisig. Hindi po tayo yung hahawak sa Diyos, kundi ang Diyos ang siyang hahawak sa atin. Dahil oras na tayo pong humawak, anytime pwede po tayong bumitaw. Pero kung tayo po ay hawak-hawak ng Panginoon, kuminsan sa mga pagsubok, sa mga problema dumarating sa atin, kapatid, kahit kailan hindi ka bibitawan ng Panginoon. Remember the song Footprints in the Sun? Tama, no? Oh, the perfect, yan po yung perfect na picture. Sabi po nung unang naglalakad sila, dalawang sets of footprints ang nakikita niya. Pero bakit doon sa mabato na, sabi niya, bakit isang set na lang ng footprint ang nakikita ko? Kung kailan namang andito sa very rough situation, rough road ng buhay ko, ako na lang mag-isa. Footprints ko lang ang nakikita ko. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, nung mga panahon na ikaw ay tumatahak sa mabatong daan at sa malubak na daan, sa mahirap na daan, hindi mo footprints ang nakikita mo. Kung hindi, footprints ko. Amen? So, ganun po tayo, kapatid, kamahal ng Panginoon. Once na tayo po ay naglagak ng ating sarili sa Kanya. That's the promise. Pangako niya yan. It is a state of mind wherein we enjoy peace, joy, and happiness, which are dependent alone on God. Dependent alone in God and His words, and not on any material or temporal things. Gusto ng Lord, sa Kanya lamang magmumula. Gusto ng Panginoon, alone sa Kanya magmumula. At hindi sa kung saan sa ang mga bagay, lalo tigit sa lahat sa mga material na bagay na kung saan kalimitan, ito po ang kinahuhumalingan ng marami. Magkaiba po yun. Magkaiba. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. Rest for our innermost being. Kaya lang, paano po natin ito masusumpungan? Paano po natin ito mai-enjoy? Paano po natin ito mararanasan, kapatid? Siyempre, merong imbitasyon. Dito ngayon papasok yung invitation ng Lord. Sabi ng Lord, ikaw ba'y nabibigatan? Ikaw ba'y nagugulumihanan? Ikaw ba'y namumroblema? Ikaw ba'y nasasaktan? Ikaw ba'y mayroong dinaranas? Halika, magpahinga ka. Pero sa isang kondisyon, ang sabi ng Panginoon, unang-una, come to Jesus. Sabi nyo nga, church, 1, 2, ready, go. Kay Jesus po tayo pumunta. Sa mundong ito, maraming pwedeng puntahan. At isa lamang si Jesus sa choices ng mga tao. Madalas, ang nagiging choices ng mga tao kung ano yung meron sa sanlibutan. At kung minsan, pinakahuli na lang nagiging choice ng tao, ang Panginoong Jesus. Di po ba? Sabi nga doon sa kanta, at ngayong naramdaman ang kalungkutan. Di ba? Ay doon mo naalala ang may kapal, ang tao'y marupok kay daling. Si tatay bigla napapailing na ganun eh. Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatid. Mukha ba siyang marupok? Ang rupok, pastor. Diba? Maraming choices sa sanlibutan ito. And one among the many choices is the Lord. Isa lamang siya sa maraming choices, sa totoo lang, kapatid. Kaya ang Panginoon, kung minsan, sad to say, trying hard na nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Matthew 11, verse 28, come to me. Very loud and clear. Very, very clear. Ang sabi ng Panginoon, magtungo tayo sa Kanya. Lumapit tayo kay Jesus. Jesus invites everyone who labored. Jesus invites everyone who are tired and heavy laden to come to Him. Sino? Everyone. Everyone who are anxious, hopeless, yung pong nagugulumihanan, no? Naliligalig,
Yung pong nawawalan na ng pag-asa, ginawa mo na ang lahat-lahat, pero tila baga wala pa ring nangyayari. Parang kanta, no? I did my best, but my best wasn't good enough. Ang dami mo alam na kanta, Pastor. Mahilig kasi ako kumanta, sa totoo lang. Kasama kami na ni Brother Manuel. Anyway, so ganun, hopeless. Tayo ba'y nakakaranas ng ganung mga pagkakataon na kung minsan sa buhay parang nawawalan natin ng pag-asa? Parang gusto na nating sumuko, parang gusto na nating ihagis yung tuwalya. Ayaw na. Sa larangan ng pagmi-ministry, sa larangan ng paghahanap buhay, pagninegosyo, pagpapamilya. Daming ganon. Nawawalan ka na ng pag-asa. Who else? Mentally and emotionally exhausted. Tayo yun, kapatid. Here, no one is exempted. Mapa-Kristiyano man or hindi. Dahil sa totoo lang, kapatid, no? Kahit pa man ikay Kristiyano, hindi garantiya na sumasaya ang buhay mo. Tama? Kaya nga doon sabi doon sa kanta, sabi nga ni Pastor Gami, yun daw sumulat ng kanta na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Timang daw. Bakit? Ang buhay ba ng Kristiyano talagang masayang tunay? Siguro up to a certain extent. Pero honestly speaking, kapatid, pansin ko nga, nung naging Kristiyano tayo parang mas lalong bumigat ang buhay eh. Parang mas maraming pagsubok. Bakit? Hindi naman natin may kakaila because Satan is at work. Dati ka-appreciate mo si Satan. Di ba? Kaakbay mo siya. Nag-iba ka na ng loyalty ngayon. Si Lord na. Sa palagi mo, matutuwa si Satan? Of course, hindi. So gagawa siya ng paraan ngayon, guguluhin ka niya. Kaya nung naging Kristiyano ka, at sabi rin naman salita ng Panginoon, for everyone who wants to follow the Lord, shall endure what? Trouble. Shall endure what? Pain. Mga pagsubok dumarating. Bagay ang Panginoong Jesucristo, nung siya po ay matapos bautismuhan, di ba biglang lumitaw ngayon si Satan? Amen? So it's a given. Kapag nagnanais mo na maging matuwid, andyan na ngayon, nakabuntot ngayon ang kaaway sa iyo. So no one is exempted, kapatid. Mapa-Kristiyano or hindi. But praise be to God, ang pinagkaiba lang ng Kristiyano sa hindi Kristiyano, tayo merong masusulingan. Amen? Samantalang yung iba, naghahanap pa. Samantalang tayo, he is just only from within. And is just only a prayer away. Problema lang kasi sa atin, nakakalimutan nating manalangin. Nakakalimutan nating tumawag. Nakakalimutan nating dumulog sa Kanya. So kapatid, remember to come to Jesus and not to anyone or anywhere else. Come to Jesus instead of coming to the world. The world has so many to offer. And I tell you, sa sobrang dami ng ino-offer ng sanlibutan, kapatid, malaki talaga ang chance na piliin mo ang sanlibutan kaysa sa Panginoon. Ano po ang ino-offer ng sanlibutan? Ang sanlibutan ay nag-o-offer din po ng kaaliwan, ng kagalakan, ng kasiyahan, ng kasapatan. No? Nag-o-offer din. Kaya lang lahat ng ito are all temporary. Tama? Sa sanlibutan, mararanasan mo ang kasiyahan at kaaliwan at kagalakan. Kasapatan din kunwari, satisfaction. Pero lahat ng ito, temporary. Tama? Halimbawa, bumili ka ng bagong kotse. Oh, satisfied ka. Tuwang-tuwa ka, di ba? Nakalipas sa 3 taon, nag-iisip ka na naman. Pero nung una, satisfied ka. Masaya ka. Tuwang-tuwa ka, aliw na aliw ka. Tama? Pero makalipas sa ilang panahon, eto na ngayon. Nagsisimula ka na naman ulit na maghanap. Yan po ang naibibigay ng sanlibutan. Based on temporary things, and most of them are based on lies.
Ano po yung mga yon? Bisyo. Ano bang meron sa bisyo? Lahat ng may bisyo, nahuhook sa bisyo. Bakit? Merong ino-offer ang bisyo na nagpapasaya sa tao. Tama? Alak. Sino dito umiinom pa? Walang magtataas sigurado. Sasabihin, ako yata sinasabi ni Pastor, paano niya nalaman ang buhay ko? Siyempre mga pastor, chismoso. Diba? Nagkakaalaman yan. Maraming bumubulong dyan, akala nyo? O diba? Bisyo. Ang bisyo mo ngayon, pag-iinom. Bakit ka pa ulit-ulit na umiinom? Kasi, nag-o-offer siya ng pansamantalang aliw. Diba? Bigat ng problema mo. Iinom ka, nakalimutan mo problema mo. Diba? Kakanta ka na ngayon. And now, the end is near, and so a face. Masaya ka na, di ba? Tapos Kristiyano ka, nalasing ka, sabi pa, Hallelujah! Malalaman ka talaga Kristiyano. At kapag matutulog ka, nakukonvict ka. Lord, Father God, forgive me, forgive me. May mga ganan? May kakilala akong tito sa pananampalataya. Kapag naglalasing siya, yun, masayang masaya, kumakanta. Pero kapag natutulog na, nakukonvict, nakukonsensya, kaya, Lord, Father God, forgive me. Okay? Pero nevertheless, ang bisyo po ay nagbibigay ng aliw. Tama po ba? Kaya nga tawag sa kanya, bisyo eh. Ang bisyo, ginagawa ang taong matapang na dati namang duwag. Tama? Pag hindi ka marunong mag-Ingles, isa lang solusyon dyan. Uminom ka. Matututo ko mag-Ingles. Naalala ko dati nung wala pa ako sa Panginoon, kapag ako'y nalalasing, gusto ko mag-Ingles. Oo. Lahat na kinakausap ko, Ingles. Gusto ko naman sila sumagot, Ingles din. Hindi marunong mag-Ingles. Paano ko sila? So yun, bisyo. Sugal, dako. Grabe yung sugal na yan, di ba? Ka-addict yan. Meron pa tinatawag na beginner's luck. Sa una, papanalawnin ka. Kaya lang kapag daka, puro talo ka na. Panalo sana. Ibibili mo na lang ng bigas, isinugal mo pa. Ang dami nangyayari sa probinsya. Pero bakit ganon? Kasi nagbibigay sa iyo ng kaaliwan, ng kagalakan, masaya ka. Kasi umaasa ka na baka manalo ka, kapag nanalo ka, ay mabibili mo yung gusto mo, ibig mo. Kaya lang madalas, talo ka sa huli. Ano pa mga bisyo meron? Sigarilyong di maubos. Alak na nakakalunod. Diba? Sigarilyo ka ng sigarilyo. Habang nagsisigarilyo ka, masarap ang pakiramdam. Pag wala na, natataranta ka, no? Sindi ka na naman ulit. Yan. Now, with all due respect, may mga Kristiyano, may mga kapatiran pa rin tayo ng naninigarilyo. Kapatid, ang paninigarilyo, sa totoo lang, silent naman ang Bible dun eh. Kuminsan masyado tayong judgmental sa mga naninigarilyo. Pero kung daw ka, hindi tayo judgmental dun sa mga matatakaw. Wala naman pinagkaiba yun eh. Naninigarilyo ka, sinisira mo templo ng Banal na Espiritu. Kung kumain ka, walang habas, iniinom mo pa mantika. Abay, walang pinagkaiba yun. Pare-paras nyo lang sinisira ang templo ng Banal na Espiritu. Pangit nga lang tingnan niya na naninigarilyo. Tama? Ayun. Judgmental kasi tayo kung minsan. It's just only a matter of understanding and thinking. But nevertheless, anything that is excess, no? Anything that are harmful sa ating pong bodies, temple of the Holy Spirit, kapatid, yun po ay hindi maganda. So yun, no? Naninigarilyo ka. Naalala ko nung ako, before I came to know the Lord, grabe po ako manigarilyo. Philip Morris pa. Pag walang Philip Morris, walang budget, champion na lang. Pero malmal lang ngayon sigarilyo, di po ba? Magkano sigarilyo ngayon? Kuya Manuel? Wala kang idea? Wala na akong alam, kapatid. 5 piso yata isa eh. Ha?
Oo. 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 Isa? O siyempre, pag binigay mo sa kanya, siyempre nakasindi na yon. Oh, sinindihan ko na para hindi ka na maghanap ng pansindi. De, joke lang kapatid, no? Sipin mo, no? 15 pesos, sinusunog mo lang. Sinusunog mo pa baga mo. Sipin mo yon. Pagka in-x-ray ka, negative na baga mo. Bakit? Wala na palang nakita, nalusaw na. Bisyo, kapatid. Another is, mga bawal na pag-ibig. Ano ba? Ang sarap-sarap ng pakiramdam yung mga bawal na pag-ibig. Ay, grabe. Mahal mo o mahal ko. Di ba sabi ng kanta? Ano yung kanta ni Casey Tandingan ba yun? Sino ang iibigin ko? Kaya na sumunod. So kapatid, yun no? Yung mga bagay na yan, sa totoo lang, honestly speaking, nagbibigay sila ng pansamantalang ligaya. Dahil kung hindi, hindi mo ito tatangkilikin. Tama? Nagsimula sa patikim-tikim. Pinilit mong gustuhin. Bisyo yung nagsimulang lumalim. Kaya ngayon, ang hirap tanggalin. Kabilin-bilinan ni Lola, huwag daw iinom ng serbesa. Mag-soft drinks na lang muna. Tumanda na. Pahingi ng pantoma. Kay Lola pa humingi. So kapatid, yung mga yan, ito pinakamatindi. Droga. Now kapatid, ang inyo pong lingkod, bago makakilala sa Panginoon, lahat po yan naranasan. I was able to taste the taste of the world. And I tell you, grabe. Pag hindi ka nakakilala sa Panginoon, I tell you, bubulusok ka talaga. Dire-diretso, walang preno, walang cambio. Tuloy-tuloy ka, bulusok ka sa impyerno. Bakit? Lalo tigit sa lahat ang drugs, kapatid. Meron pong napakalalim na teolohiya na ibibigay po ng drugs. Drugs can offer you a taste of heaven. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, muntik nang mamatay dahil sa drugs. Naranasan ko pong ma-overdose. Buong araw, buong gabi, 2 araw, tulog. Hindi ko alam kung ako'y magigising pa. Pero purihin ang Panginoon. Ginising ako ng Panginoon. May plano pa lang, Lord. Pero I tell you, yung mga panahon na yon, bangag na bangag ako sa drugs. Nakahiga lang ako, halos na paralyzed na ako. Ang saya-saya. Napakasaya. Isipin mo ang gusto mong isipin at magiging ikaw yun. Isipin mo maging si Superman? Pwede. Isipin mo maging si Darna? Pwede. Trip yun eh. Kung anong trip mo, nasusunod. Kung ikaw ay talunan bilang isang tao, doon winner ka. At walang pwedeng sumawata sa'yo. Masayang masaya. Yung buong duration na yon, kapatid, na high sa drugs, I tell you, masayang masaya. Ang saya-saya, nakalimutan mo lahat ng problema sa mundo. Pinakamasaya na marahil ang nararamdaman mo na yon. Kaya hindi mo masisisi kung bakit maraming mga tao ang nahuhook sa droga. Kaya lang, they were all based on lies. Puro pawang kasinungalingan lamang ang lahat. Pagkatapos nun, makalipas ang ilang oras at panahon, humupa ang impluwensya ng droga sa katawan mo. Babalik na naman ang realidad sa buhay mo. Amen? Ang problema, maghahanap ka na naman ulit. Bakit? Kasi ang tao, dinisenyo ng Panginoon para sumaya. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para magbata ng mga pasakit at problema. Hindi ganun ang disenyo ng Panginoon sa atin. Ang disenyo ng Panginoon sa atin ay para maging masaya, maligaya. Kaya pansinin nyo kapatid, kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, tayo po ay dumadaing, humihiyaw, umiiyak.
Bakit? Kasi hindi po tayo akma para sa mga yon. Ang akma sa atin ay kaligayahan. Kaya kapag kami nakaranas ka ng kaligayahan, gusto mo itong ulit-ulitin. 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 Kaya lang, sa paulit-ulit na ginagawa mo, unti-unti mong napipinsala ang iyong katawan. 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 Ingatan ang inyong katawan. Sabi ng hagibis. Grabe, Pastor, dami mo talagang alam, no? Ewan ko, naaalala ko lang yung mga yan. Pasensya na po, kapatid, no? So sabi ng ganon, ang lahat ng ito ay nag-o-offer. Samot-saring offer po ng sanlibutan yan. At isa lang ang Panginoon sa choices ng tao. Kaya lang, bagamat siya lang isa, siya naman ang pinaka-best choice a man could ever have sa buhay niya. Tama? Kaya no wonder ang Panginoon na paanyaya niya, come to me. Lumapit kayo sa akin. Come to Jesus and let Jesus take control over your lives. Revelation chapter 3 verse 20. Sabing ganon, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Ang verse na ito madalas natin ginagamit sa mga evangelism. Pero theologically speaking, kapatid, this is not for the non-believers. These are for the Christians. Remember, it was addressed to the church of Laodicea. Kristiyano po yung mga yon. Amen? Ang problema ng church of Laodicea, maayos ang buhay nila, kaya lang malayo sila sa Diyos. Nasa labas ang Diyos sa puso nila, kaya ang tawag sa kanila lukewarm. Sila po ay idiluluwa ng Panginoon dahil sa kanilang pagiging lukewarm. Kapatid, sa buhay natin, no? Kristiyano tayo maituturing. Pero, ang problema, hindi naman tayo tunay na pinagkaharian ni Kristo sa buhay natin. Kaya, patuloy po tayong inaanyayahan ng Panginoon. Every day, magsuko ka ng iyong sarili sa Panginoon. Every day, anyayahan mo ang Panginoon na makapangyari sa buhay mo. First thing in the morning, when you wake up, dapat nagsusurrender ka ng buhay mo sa Panginoon. Hindi lang tuwing araw ng linggo, dahil mas mahaba yung oras na nasa labas po tayo, kaysa sa oras na tayo po ay kapiling ng Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, you only live once. Mali. You only die once, but you live almost every day. Tama? And every day, there's always a struggle. Every day, we face battles upon battles upon battles in life. We face difficulties, hardships, and many other types of trials every day in our lives. Kaya ang Panginoon, dapat, no? Paghariin mo sa puso mo, sa buhay mo. Imbitahan mo ang Panginoon o sa paanyaya ng Panginoon sa iyo. Sa Kanya tayo dumulog. Pangalawa, take Jesus' yoke. Pwede bang makahingi ng tubig? Mahal ko, pwede po bang makahingi ng tubig dyan? Ayan. Bigla akong nauuhaw. Yan talaga ang katawang lupa, nauuhaw. Ang laki naman, nakakatakot. Kailangan. Noong ako'y bata-bata pa, hindi ko kailangan yan. Kaya lang noong ako'y tumanda na, pagtungtong ko ng 50, hindi ako nawawala ng tubig. Bakit? Limited edition na. Tatawa kayo. So nakaka-relate dyan, lahat po ng 50 pataas, taas ng kamay. Limited edition ang tawag sa kanila. Bakit? Limited na lang yung nagagawa. Dati, pag nagugutom ako, kaya yan. No?
binabaliwala ang gutom. So kaya manduhan ng utak ang tiyan. Pero tumutukan ako ng 50, aba, minamanduhan ng tiyan ko yung utak ko. Kala ko hindi yan totoo yan dati, pero totoo pala kapag kayo nagkakaedad. Kaya kapag kayo nagkakaedad, lalo ka magtino sa Panginoon. Tama? Lalo tayo magtino sa Panginoon. Bakit? We are at constant war with the enemy. So another is, take Jesus' yoke. Matthew 11 verse 29. Take my yoke upon you and learn from me. Let's focus on the yoke. Yoke is a device used to join two animals together to pull or plow a cart. Okay? So sa Israel kasi, dalawahan yung pong kanila pong baka. Sa atin kasi uso dito, isa lang di ba? Sa probinsya, Emmanuel. Isa lang, yung kalabaw, mag-isa lang siya. Pero sa Israel, dalawahan. So yung yoke nila, double. So, normally, hinihila siya ng mga kalabaw o di kaya ng mga baka. So, metaphorically speaking, it is a burden or responsibility that one must bear on his shoulder. So, kapag sinabing yoke, ito po ay pasanin. Ito po ay dalahin. Jesus encourages us to take his yoke. Bakit? For his yoke is easy and his burden is light. Dalawang uri ang yoke. Okay? The yoke of the Lord and the yoke of this world. And most of the time, the yoke of this world, yun po yung nakaatang sa balikat natin. Kaya tayo po ay nabibigatan, nahihirapan, nasasaktan. At hindi po lingid sa kalaman ng Panginoon natin yan. Kung kaya tayo inaanyayahan ng Panginoon, palit tayo. Kunin mo yung pamatok ko at kunin ko yung pamatok mo. Dahil ang pamatok ko, di hamak na mas magaan, gentle, and my burden is light. So ito po ay paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin na magpalit po tayo ng pamatok. At kunin natin ang pamatok ni Kristo, ibigay natin ang pamatok niya, ang pamatok natin sa Kanya. At sabay po tayong lalakad. Amen? Sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me. Kung sinabi niya, take my yoke upon you, halika, magsabay tayo. Dalawa na tayo. Magpalit tayo ng posisyon. Kunin mo ang pamatok ko at kukunin ko ang pamatok mo. Mabigat ang pamatok mo, magaan ang pamatok ko. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Ano yung pamatok? Pamatok is a symbol of labor. Pag may pamatok, kapatid, pag nakakita ka sa sakahan ng mga pamatok, yung po mga yoke, labor po ang pinag-uusapan dyan. Ginagamit po yan para sa pagsasaka. Ginagamit po yan para sa pag-aararo. Tama po ba? Ginagamit yan para humila ng mga kariton o di kaya ng balsa. So, it's a symbol of labor, it's a symbol of task. Ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Take my labor upon you. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, pag kinuha natin yung pamatok niya, gumawa tayo, magtrabaho tayo para sa Kanya. Bakit? We are in constant work. We are on a constant labor in this world. Meron nga bang hindi? Lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo kumikilos, lahat tayo gumagawa. Kaya lang ang problema, kapatid, ng paggawa natin kung minsan ay labas at malayo sa gawain ng Panginoon. When the Lord said, take my yoke upon you, ang gusto niya, mag-labor ka sa Kanya. Kaya yung pagiging busy mo sa gawain ng Panginoon, kapatid, ito yung labor ng Panginoon. You're taking actually the yoke of the Lord upon your shoulder. Ang gusto ng Panginoon na ma-refocus ka from worldly things to godly things. Kung dati abala ka sa sanlibutan, maging abala ka ngayon sa gawain ng Panginoon. Maging abala ka sa kaharian ng Panginoon. Maging abala ka sa Panginoon. Ang dami mong oras na ginugugol sa sanlibutan, ang dami mong oras na inaaksaya, wini-waste, no? Sa samot-sari mga bagay, kung minsan maraming mga bagay na ito, wala namang kapararakan. At wala rin naman nagiging dulot sa iyo kung hindi, pahirap, pagdurusa. Sabi ng Panginoon,
ibahin mo, ilagak mo ang iyong paggawa. Ilagak mo ang iyong sakripisyo. Ilagak mo ang iyong pagtatrabaho sa Panginoon. Amen? Sabi nga sa Ecclesiastes, di ba? Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men. Kaya kapatid, kung ang buhay mo hindi nagagamit sa wasto, magiging miserable buhay mo. Tama? Halimbawa, ang payong ginawa para may panangga tayo sa ulan at sa init. Pero pag ginamit mo yung panghambalo sa tao, masisira yan. Tama? May kanya-kanyang gamit, disenyo. Ikaw, ako, ang buhay ng bawat isa sa atin, nakadesenyo po tayo para maglingkod sa Panginoon. Para mag-serve sa Kanya. At oras tayo po yung naglingkod at nag-serve sa Kanya, doon lang po tayo makakasumpong ng tunay na kapahingahan. Take my yoke upon you and learn from me, and you shall find rest for your souls. Bakit tayo nagkakaroon ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa? Simply because iba ang pinagkakaabalahan natin. Iba ang pinagtutuunan natin ng oras, pinaglalakakan natin ng ating mga kanya-kanya mga oras. Kaya lalo tayong nabibigatan, nahihirapan. Ang sabi ng Panginoon, kunin mo pamatok ko. Sa akin ka maging busy. Sa akin ka dapat gumanap. Sa akin ka dapat magserbisyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, we are now to labor in the vineyard of the Lord, in the kingdom of God. Kaya di ba Matthew 6:33, seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Gusto mo magkaroon ng tunay na kahulugan ng buhay? Seek first God's kingdom. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Pagsumikatan mo, pagsikapan mo na masumpungan ang kaharian ng Diyos. It goes the same of saying na, take my yoke upon you. Bakit? Masyado na tayong maraming oras na iginugol sa sanlibutan, kapatid. Masyado na tayong maraming oras na ibinigay sa sanlibutan ito, na kung saan, ito rin naman ang unti-unting sumisira sa bawat isa sa atin. Tama na. Masyado nang nagpasasa ang sanlibutan sa buhay natin. Hanggat may oras pa, hanggat may panahon pa, kapatid, ibigay ang sarili sa gawain ng Panginoon. Magpakabisi ka sa gawain ng Panginoon. Magpakabisi ka sa kaharian ng Panginoon. Magpakabisi ka sa hari ng mga hari. Hindi ng sanlibutan. Maraming Kristiyano, instead na maging committed, sa halip, nagiging committed ang unawa sa Lord. Dapat all the more tayo nagsisikhay sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya dapat ipaglaban natin. Anything that has something to do with eternity, kapatid, ipaglaban natin. Gawain ng linggo, pananambahan ng linggo, ipaglaban mo yan. And one way to prove that you are very loyal to the Lord, especially sa kalalagayan ng ating church ngayon, palipat-lipat tayo ng lugar. Yung iba kasi ayaw na palipat-lipat eh. Diba? Mga Israelita nga eh. 40 years sa wilderness, palipat-lipat eh. Diba? Hindi na bago yan. No, ngayon, kung gusto mong komportable, gusto ko sa mall, para paglabas ko, magmumall na ako. Daming Kristiyanong ganon. Usap-usap nga kami ni Pastor, ayaw ba mag-move sa mall? Ayaw pa, Pastor. Kasi mga miyembro, baka mamaya masyadong mahiraya sa pagmumol. Ewan ko. Pag-pray natin. O nga naman, di ba? Pag nasa mall, masyadong relax yung mga Kristiyano. Lalabas, halika, manood tayo ng sine. Halika, mag-shopping tayo. Halika, mag-window shopping lang muna tayo. Susunod na linggo, window shopping tayo. Puro window shopping lang, walang pang shopping. Okay, masyadong komportable. Pero paano pagka hindi na komportable? Ayaw na. Ang paglilingkod sa Panginoon, I tell you kapatid, hindi all the time komportable. Tama? Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, Abraham, pumunta ka sa Mount Moriah at i-offer mo ang anak mo si Isaac. Yes, Lord.
Sipin mo, mantakin mo yung kapatid, gaano kahaba yung biyahe ni Abraham during that time. Just to worship the Lord in Mount Moriah, para i-offer pa yung kanyang bugtong na anak, o yung kanyang, siyempre yun naman talaga ang tawag dito, yung legal na anak. Hindi naging mahirap. Hindi naging madali. Napakahirap ang maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi sa kanta namin sa Bisaya, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok ang dalan nga agian mo, bug at ang krus nga pas-anon mo, ug kamatayon pa ang naghulat kanimo. Hindi mga Bisaya. So, yun ang malungkot, kapatid, no? Maraming Kristiyano, they almost have time for everything in this planet except the Lord. Ang dami pong ganon. Colossians chapter 3 verses 1 and 2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds. Ano sabi ganon? Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. At makailang beses sinabi ng Panginoon, lay for yourselves treasures in heaven. Look at the things that are not seen by human eyes, sabi ng Panginoon. Pero ang gustong-gusto natin natin tinitingnan na yung mga bagay-bagay na nakikita sa mundong ito. Mali. Hindi yun ang formula ng Panginoon. Sabi niya, take my yoke upon you. Ibig sabihin, labor in my vineyard. Labor in my kingdom. Labor in my ministry. Labor in me, ang sabi ng Panginoon. So hindi ibig sabihin, kapatid, na kapag kayo nasa Panginoon na, wala nang trabaho. Meron at meron pa rin. Kaya lang maganda rito, ang pagtatrabaho mo, lahat ho yan, nakatatak sa langit. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 15:58, anong sabi ganon? For you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan lang po isang bagay na pwede mong dalhin sa langit, yung pagpapagal mo sa Panginoon. Yung labor mo sa Panginoon. Kaya nga kung ikaw, halimbawa, doktor, o kaya abogado, o di kaya engineer, alam mo kapatid, pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, yan titulo mo, panglapid na lang. Wala namang value yan sa langit. Ang mahalaga, naglilingkod ka sa Panginoon. Now ngayon, doktor ka. Now ngayon, abogado ka. Now ngayon, engineer ka. Naglilingkod ka pa sa Panginoon. Abay, doble-doble yun. Biyayang maituturing. At ginagamit mo ang profession mo for the glory of God, for God's greater glory. Amen? Kaya lang kung ginagamit mo ang profession mo, ginagamit mo ang titulo mo para sa sariling kapakanan at pagpapasa sa sariling kagustuhan, kapatid, maling-mali po yun. Kaya sabi ng Panginoon, no? Choose you this day whom you will serve. Challenge niya yun, no? Sa mga Israelita. Ganun din ang challenge ng Panginoon sa atin. Then last but not the least, kapatid, another invitation of the Lord, learn from Jesus. Matthew 11 verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Now, our learning becomes our make. Kung ano po yung natututunan natin, kapatid, nagiging tayo po yun kapag daka. Amen? Our learning becomes our being. Sabi na salita ng Panginoon, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So whatever things that we hear, eventually it becomes the growth of our faith. Kapag nakakarinig ka ng mga negatibong mga bagay, natural, mga negatibong bagay din ang lumalaki sa isipan mo, sa buhay mo. Pero kapag nakakarinig ka ng mga positibong mga bagay din ang lumalakit na kapangyayari sa buhay mo. It's just the same. Kaya ini-encourage ng Panginoon, for faith comes from hearing. Hearing what? Hearing the Word of God. In other words, learning from God. Learn from Jesus. There are lots of things that we have learned in this world. Things that brought us so much pain and trouble, kapatid. I think it's enough already. No? Marami na tayong masyado natutunan sa mundong ito. Sa planetang ito, kapatid. Mula sa environment nating kinabibilangan, tell you, ang inyo pong lingkod, lumaki po sa isang environment na hindi po gaano kaaya-aya.
I grew up in Tondo. I'm not saying na hindi maganda ang Tondo. Napakaganda po ng Tondo kung tutuusin. Kaya lang, yung environment na kinagalawan ko, hindi siya ganong maganda. Masama ang impluensya sa akin. Masama ang epekto sa akin. Kaya ako natutong mag-drugs. Pero purihin ng Panginoon dahil mayroong mga paraan ng Panginoon para ikay kanyang kunin. Amen? O bakit ko natutunan yon? Kasi yun ang lagi kong makasama. Sumama ka sa chismoso, magiging chismoso ka rin. Tama? Baka lamangan mo pa siya. Sumama ka sa mga sugarol, magiging sugarol ka rin. Sumama ka sa mga babaero at babaera. Meron mga ganun, babaera. Ay magiging katulad ka rin nila. Tama? Sumama ka sa mga gwapo. Magiging gwapo ka rin. Nakakahawa yung mga sinasamahan natin. Tama? Kanina pagpasok ko dyan, hinuli ako eh. Bawal daw yung gwapo. Wala akong magawa, guilty. Pinapatawa ko lang kayo kapatid. Bagamat di naman totoo. So kapatid, sabing ganon, yung environment na kinabibilangan natin, ang laki po ng factor niyan na humuhubog sa ating pagkatao. I grew up in a place wherein hindi siya gaanong kagandahan. Kaya ganun na lamang naging epekto sa akin. Di ako nakagraduate ng high school. Nag-repeat ako ng high school. Sukdo lang tanggalin ako ng kapatid ko from Maynila to the probinsya. Grabe. At doon ko naman nakilala ang Panginoon. To God be the glory. Nag-iba ang environment ko. Nakakilala ako sa Panginoon. Naglingkod ako hanggang sa naging pastor ako. So, people we meet. Yung mga tao nakakasalamuha natin. Ang laki po ng epekto niyan. Ang laking factor po niyan sa ating learning. Tama? Kung sino po yung lagi natin nakakasalamuha, eventually, magiging kaparehas ka niya. Either mahawa mo siya or mahawa ka niya. Kaya sabi ng Panginoon, learn from me. Tama? Matuto tayo sa Panginoon. In other words, dapat para tayo ay matuto sa Kanya, we've got to have a conscious effort to learn from Him. Tama po ba? Ano ibig sabihin nun? Dapat mayroong pagsisikap, mayroong pagpupursige. Di ba? Sa Bisaya pa, mayroong paningkamot, mayroong panintiil. Di lang paningkamot, kamot kasi sa kamay. Panintiil, paa. So dapat ganoon kapatid, no? Learn from the Lord. Kasi marami na tayo masyado natututunan sa sanlibutan ito. Sobra-sobra na nga, may master's degree na nga tayo dyan eh. Nakakalungkot, marami mga Kristiyano, kahit mga kabataan, pagkagagaling sa kung ano mga trending ngayon ng mga kanta. Di ba? Pero kung daw ka, pakantahin mo ng Christian song, kakarampot ang alam. No? Ang daming alam sa social media. Pero pag recitin mo ng isang verse, walang alam. Nakakalungkot. Amen? So much for that. Masyado na tayong maraming alam sa mundong ito. Kulang na kulang tayo sa kaalaman sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, learn from me. Learn from me, and you shall, what? Find rest for your soul. John 15 verse 33, do not be deceived, bad company corrupts good character. Kapag kayo mga lagi natin nakakasama, kapatid, nagkukurap yan ang ating character. Pero kapag maganda naman yung ating company, nagbibuild yan ng ating magandang character. So Jesus invites us to learn from Him, for He is gentle, for He is humble in heart, and surely we will find rest for our souls. Pagka inaral mo si Jesus, ano ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad, kahinahunan, kapayapaan, kaaliwan, kagalakan. Lahat ng magagandang mga values nasa sa Kanya. Kaya the moment na inaral mo siya, eventually kung ano yung mga characters na yon, ano po yung mga characteristics na yon, kapatid, siya ang mai-embed sa pagkatao mo. Pero kapag kaiba inaaral mo, kapatid, I tell you, iba rin ang nagiging epekto sa pagkatao mo. Kaya no wonder si Satan, copycat siya. Ang dami po ngayon, existing ngayon sa social media, without you knowing it, nasa likod pala niyan si Satan. Man, nakakagimbal, nakakatakot, at marami kuminsan mga Kristiyano nahuhook doon. Citing you one example.
Yung monster, yung parang yung tawag doon, yung kalmot. Amen? Ganon siya, di ba? Monster. Oh, it's a symbol, right? It's a symbol. Sa iniinom, ano pa? At tinatangkilik na marami. At yung palang symbol na yon, kalmot kunwari, sa Hebrew, numero pala yon. 666. Oh. Tapos tinatangkilik mo. Without you knowing it, ang pinapatronize mo na pala, 666. Si Satan na pala. And then eventually, without you knowing it, at your subconscious, kapatid, nagkakaroon siya ng epekto. Pansinin niyo yung mga kabataan ngayon na masyadong nahuhumaling sa social media. Masyadong nahuhumaling sa mga online gamings. Di ba, mga war freak? Napansin ko yan, kahit yung bunso ko, na-addict sa pag-EML. Pagka kinausap mo, laging galit. Pagka inutusan mo, laging galit. Puro wait lang, puro wait lang, puro wait lang, puro wait lang. Pag inaapura mo, nagagalit, nagtatabog, agresibo, nagiging rude. Dahil siyempre rude siya, rude din ako sa kanya. Kuminsan hindi ko mapigilan, talagang tinatamaan sa akin. Sabi ko, iba ang nagiging epekto sa iyo ng iyong nilalaro. Lalo't ang nilalaro mo, baril? Ba, baril-barilan? E di ano nagiging epekto niya sa iyo? Nagiging ka ring war freak. Po ba? Bagay, wala naman akong alam sa mga online games ngayon. Alam ko lang, brick game lang dati. Hindi ko pa maipanalo-panalo, lagi bakit ang talo. Amen? So natututunan mo yun, eventually, nagiging ikaw yun. Amen? Marami na tayong masyadong natutunan sa sanlibutan ito. Eventually, yun ang humuhubog sa ating pagkatao. Yun ang kakapangyari sa ating bawat isipan. And without you knowing it, unti-unti tayong nilalayo sa Panginoon hanggang sa tayo maging miserable ang kanya-kanyang mga buhay natin. Sabi ng Panginoon, learn from me. Aralin natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan, kaaliwan, kagalakan, pagpapatawad. Yun ang Panginoon. Pagka ang Diyos ang inaral mo, kapatid, I tell you, magbabago ang buhay mo. At dahil inaral mo siya, for I am meek, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls. Siyempre, dahil inaral mo siya, indeed, magkakaroon ka ng kapahingahan para sa kaluluwa mo. Pero kapag hindi mo inaral si Jesus, ang inaral mo isang libutan, trouble ang meron ka. John 16 verse 33. I have said these things to you, that in me you may have peace. Sinasabi ko sa inyo mga bagay nito upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan, ang sabi ng Panginoon. In the world, you will have troubles. Sa sanlibutan, magkakaroon ka lamang ng maraming kaguluhan. Sinabi na ng Panginoon yan. Pero napakaraming mga tao, kahit mga Kristiyano, Christians or non-Christians alike, masyado pa rin nahuhumaling sa sanlibutan. Kung kaya tuloy ang pag-indayog ng kapangyarihan, tuloy ang pag-indayog ng epekto ng gawa ng dyablo sa buhay ng maraming mga tao. At nakakalungkot, kahit pa mga Kristiyano, hindi exempted sa katotohanan nito. Kristiyano ka na, kapatid. It's just only a matter of accepting. Not just only Lord, or not just only Savior, but most of all, remind yourself that you have accepted Jesus, not just only Savior, but also your Lord. Tama? When you accepted Jesus, you accepted two parts of Him, Savior and Lord. Kaya lang madalas, most of the time, tinatanggap lang natin siya as Savior, not as Lord. Amen? So dapat tanggapin mo siya bilang parehas, Panginoon at Diyos ng buhay mo. At bilang patunay na siya ang Diyos at Panginoon ng buhay mo, kapatid, dapat na pagkikita ka kung saan naroroon si Kristo. Dapat lagi ka nasa church. Bakit? Andito si Kristo. Amen? Bagay, may isang Kristo doon, no? Sa pula, sa puti. Kristo din naman yon. Doon ako madalas, pastor. Bahala ka, pag nagkaroon ng rapture, maiiwan ka. Di ba? Lahat gusto pumunta ng langit.
Pero pagpunta sa church, ayaw pumunta. Paano ka makakarating ng langit? Sa church, ka makarating. Tama? So kapatid, take note, no? Lahat ng yan, nandiyan dyan na. Ino-offer na ng Panginoon sa atin. Tayo na lang ang problema. Ikaw, ako, ang bawat yan sa atin, nasa sa atin yan. Kung siya'y pag-ahariin natin sa puso natin. Tatanggapin natin, tutugon tayo sa kanyang paanyaya sa atin. Let's all bow down our heads and close our eyes. Sa pagkakataong ito, ang Panginoon nangusap sa atin. At marahil yung iba sa atin ay mayroong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Ano man yan, kapatid, yan po ay hindi lingid sa kalaman ng ating Panginoon. At ang nais ng Panginoon, katagpuin ka. Kung ikaw ba'y nabibigatan, nagugulumihanan, nasasaktan, mayroon ka mga dalahin, mga pasakit sa buhay, ito ang pagkakataon, nais ng Panginoon, napalitan niya ng kaaliwan, ng kagalakan, ng tunay na kabuluhan at kahulugan ng buhay. Tanggapin mo ang paanyaya ng Panginoon sa iyo. Hindi porket ikay Kristiyano na ay garantiya nga na ikaw ay magkakaroon na ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. No. God is saying, dapat sa buhay natin, paghariin natin siya. Oras-oras, araw-araw, minuminuto, sa lahat ng pagkakataon ng buhay ng bawat isa sa atin. Dapat siya ang naghahari sa buhay natin. Father God, right now we come to you. Narito po ngayon ang aking pong mga kapatid. Kayo po ang higit na nakababatid na kanila pong mga kalalagayan sa buhay. Alam niyo po ang kanila po mga pinagdadaanan. Alam niyo po kung meron po silang mga kabigatan sa buhay, Ama. Meron silang mga struggles. Meron silang mga hinihiling, Panginoon. Meron silang idinadaing sa inyo. Meron silang inuusal sa inyo, Panginoon. At Lord, sa pagkakataong ito, Lord, nangusap po kayo sa kanila. Ang aming hiling, Panginoon, na naway masumpungan nyo ang mga anak ninyo, na patuloy po na nakatanghod sa inyo, sa inyong biyaya at pagpapala. At hayaan nyo, Panginoon, na kayo po ang maghari at makapangyari sa buhay ng bawat isa sa kanila. Masumpungan nyo nawa, Panginoon, ang bawat isa na nag-aaray ng aming sarili sa inyo. Tama na ang sanlibutan. Bagkus, Panginoon, kayo na po ang mag-take over sa buhay namin.